So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. So ang magiging topic natin ngayong araw na to is mga ugali ng isang babae na talagang hinahanap ng isang lalaki. Tandaan niyo mga kamamay, okay? Ugali po ang unang tinitingnan at nagiging basehan ng isang lalaki pagdating sa isang relasyon. Dapat mga kamamay, taglayin mo ang mga katangian na sasabihin ko lahat ng aking sasabihin dito upang malaki yung tsansa mo na maayos na lalaki din ang makuha mo sa buhay. Kaya mga kamamay, isa lang palaging hinihiling ko. If ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice, ganitong klase ng video, huwag mo sanang kalimutan na mag-like sa video ito at mag-subscribe. Kung napindot mo na yan kamamay, maraming salamat at simulan na natin ang topic natin ngayong araw na to. So ano nga ba yung mga ugali na talagang hinahanap ng isang lalaki sa isang babae? So number 1, yung babae na marunong kumilala sa Diyos. Oo mga kamamay, sa isang relasyon, napakahalaga na maging sentro ng inyong relasyon ang Panginoon. Sapagkat sa anumang gagawin ninyo, sa anumang paplanuhin ninyo, magiging smooth ang flow ng inyong relasyon sapagkat ginagabayan kayo palagi ng isang Diyos Ama na meron sa inyong relasyon. At the same time, kapag ka ikaw ay babaeng may takot sa Diyos at kinikilala mo ang Diyos Ama, panatag ang isang lalaki sa iyo. Kamamay, paano magiging panatag? Nagdadasal lang naman. Siyempre mga kamamay, ang isang babaeng kilala ang Diyos, kilala din niya ang mga gawaing tama at hindi tama. Ibig sabihin, banal ka, maayos ka, takot kang gumawa ng kasalanan. Okay? Kapag yun ay napatunayan mo sa isang lalaki na meron kang takot sa Diyos at kilala mo siya, malamang sa malamang magkakasundo kayo. Sapagkat yan yung number 1 na ugali na hinahanap ng isang lalaki. So number 2, yung babaeng marunong sa gawaing bahay. Oo mga kamamay, kailangan nyo po ito sapagkat ang hirap. Kung halimbawa ay feeling prinsesa lang kayo, naging mag-asawa nga kayo, gumawa kayo ng bahay, pero hindi naman kayo marunong sa gawaing bahay. Ultimo pagluluto ng pang-ulam, pagluluto, pagsasaing, hindi kayo marunong, sigurado ako, maninibago sa yung isang lalaki. Baka mamaya mag-isip yan, o mapaisip yan, maisoli na kaya ito, hindi naman pala mapakinabangan, hindi marunong maglaba, hindi marunong magluto, hindi marunong, baka nga pagligo, hindi nyo pa magawa, madalang pa. Naku po, sigurado ako mga kamamay. Mapapasoli kayo sa inyong mga magulang kapag kaganyan. Tandaan nyo mga kamamay, kaya kayo ay pipiliin ng isang lalaki sapagkat meron kayo nitong kakayahan na to na marunong kayo sa mga gawaing bahay. Sapagkat yan ang magiging nakatoka sa inyo. Yan yung magiging gawain nyo o sakasakaling bumukod kayo ng pamilya, bumukod kayo ng bahay. Kailangan lahat ng gawain, paglilinis ng bahay, paghuhugas ng biberon, pagluluto, pagsasaing, at kung ano pa man, dapat marunong kayo ng mga gawaing bahay. Para ang isang lalaki ay mahalin kayo ng maayos. Mas mahalin kayo ng tunay, ng sagad, ng todo. Kasi mga kamamay, kung hindi ka marunong nito, galing sa trabaho, pagod na pagod ang isang lalaki, pag uwi niya, siya pa magsasaing, siya pa magluluto. Okay, tapos ikaw nakaupo lang, nagsa-cellphone. Ang kapal mo naman. Dapat pagka ganyan, sinusulit talaga. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo marunong, kung hindi kayo namulat sa ganyang klase ng sistema, nasanay kayo na palaging mga magulang nyo ang nagluluto, palaging mga magulang nyo ang inaasahan nyo, pues, kailangan marunong kayong tumayo sa sarili nyong mga paa. Okay, para kayo ay mahalin. At syempre, para ikaw ay makatagpo ng totoong tao para sa iyo. Okay, baka dahil lang dyan kung bakit hindi kayo ibigin, napakaliit na bagay, pero ayoko sana mangyari yan. Kaya mga kamamay, yung marunong sa bahay, sa mga gawaing bahay na babae, yan yung isa pa rin na hinahanap na ugali ng isang lalaki. So next, yung babaeng hindi materialistic at maluho. Oo mga kamamay, sa panahon ngayon, napakarami na ng mga babaeng ganito. Okay? Sana mga kamamay, hindi ka isa sa mga yon. Kasi po mga kamamay, kung ikaw ay napakataas ng maintenance sa'yo, o kung ikaw ay masyadong materialistic o maluho, na tipong dapat, pagsahod ng asawa ko, meron akong bagong damit.
Dapat pag sahod ng asawa ko, meron akong bagong pantalon. Okay? Tapos pagka hindi ka naibili, nagagalit ka, nagtatampo ka. Sinasabi mo sa kanya na hindi mo siya mahal. Tandaan nyo, baka magkatotoo na hindi kanya mahalin dahil lamang sa ugali ninyo. Ayokong mangyari yan, pero number one, na tinitingnan din ng isang lalaki kung ikaw ay maluho o materialistic sa mga bagay-bagay na hinihiling at hinahangad mo. Hanggat hindi pa kailangan, hanggat hindi pa hinihingi ng pagkakataon, huwag niyo sanang ugaliin na maging maluho palagi. Para sa ganun, ng isang lalaki hindi napapagod kang mahalin at ang isang lalaki ay hindi mapapagod na magtrabaho kapag kaganyan ka. Kaya mga kamamay, isang bagay yan at ugali mo na dapat kontrolin kung kinakailangan. So next, dapat ikaw yung babaeng may sense of humor. Tandaan nyo, dapat pinapasaya nyo palagi ang isang lalaki. Ang hirap din kasi kapag wala kayo ditong sense of humor. So sa daming trabaho, sa daming ginagawa ng isang lalaki, pag uwi niya talagang ang workload niya talagang patong-patong. Nakakapagod, nakaka-stress. Pero kung uuwian niya, kagaya mo na hindi man lamang ngumingiti, magluluto ko ng pang-ulam, ng pagkain, nagdadabog ka pa. Mga kamamay naman, asawa niyo yan, partner niyo yan. Dapat kayo ang magsimula ng kasiyahan sa inyong relasyon. Kung nakikita niyo na nabo-burn out ang isang lalaki, nai-stress na papagod, kailangan mapangiti mo yan. At sigurado ako, alam mo kung paano mo yun gagawin kasi kilala mo na siya ng matagal na panahon. Okay, bago pa kayo naging magjowa, naging mag-asawa, nakilala niyo na sila. Kaya mga kamamay, yung sense of humor, wag niyong aalisin pagdating sa inyong relasyon sapagkat yun yung magdadrive ng good vibes sa inyong relasyon palagi. Okay, kahit anong hirap ng sitwasyon, kung may sense of humor ka, hindi kayo mahihirapan sa hamon ng buhay. So next, yung babaeng dapat mahirap makuha. Dapat ganito ka mga kamamay. Baka kasi mamaya, okay? Ikaw yung babae na kapag niligawan, binola-bola, chinat ng kung ano-ano, binati ng maganda, sinabihan ka lang na cute at sexy, bumigay ka na. Sinagot mo na kaagad. Mga kamamay, huwag kayong babaeng mabilis makuha. Kasi ang isang bagay dito sa mundo, kapag mabilis mong nakuha, mabilis ding nawawala. Baka mamaya, umabot kayo ng sobrang dami yung naging boyfriend dahil lang sa ugali nyong yan. Okay, sino pang respeto sa inyong lalaki kapag kaganyan? Kaya mga kamamay, learn how to choose the right person. Hindi yung banat lang ng banat, bira lang ng bira, buka lang ng buka. Huwag ganyan mga kamamay ha. Kailangan dapat mahirap kang makuha. Hard to get ka dapat. Para ang isang lalaki na papasok sa buhay mo ay ma-filterize mo. Kasi po mga kamamay, dito sa mundo, oras ang pinakamahalagang bagay. At pagdating sa pag-ibig, yung mga manliligaw mo, yung mga papasok sa buhay mo, kung hindi nila kayang maglaan ng panahon, bibitaw ang mga yan. At yung mga lalaki na sigurado ang intensyon na kahit ilang dekada, ilang taon pa ang lumipas, mananatili yan. Kaya mga kamamay, dapat babae kayo na mahirap makuha para ang makuha nyo ay isang lalaking maayos. And last, dapat ikaw yung babaeng mapagkakatiwalaan. Napakahalaga nito mga kamamay. Kailangan ikaw yung babaeng behave. Kapag may asawa ka na, may partner ka na, may jowa ka na, huwag nang haharot, huwag nang lalandi pa sa kung kani-kanino. Kaya maraming mga pamilya, maraming relasyon ang nasisira dahil dyan sa ugali nyong ganyan. Dahil sa ugali nyong hindi nyo mabago-bago. Tandaan nyo mga kamamaya, walang pupuntahan ang inyong buhay, ang inyong sarili kung kayo ay isang babaeng hindi mapagkakatiwalaan. Okay, baka mamaya, yung asawa niyo nagtatrabaho tapos kayo narito sa bahay kung sino-sinong ini-entertain ninyo, kung sino-sinong nilalandi ninyo. Huwag ganun mga kamamaya, hindi talaga magtatagal ang inyong relasyon kapag pinakita nyo sa isang lalaki na hindi kayo mapagkakatiwalaan. At ang tiwala kapag nasira, sinasabi ko mga kamamaya, hindi nyo na maibabalik sa dating tiwalang natanggap nyo nung una. Kaya hanggat maaari, iwasan yung masira, iwasan yung mabasag, at iwasan yung mapunit sapagkat yan yung napakahalagang bagay dito sa mundo na kay hirap ibalik kapag nasira. So, yun lang mga kamamayang ilang mga bagay, mga ugali na kailangan yung taglayin upang ang isang lalaki ay magustuhan, hanapin ka, at mas ibigin ka pa.
So mga kamamay, for more love advice na kagaya nito, kung nagugustuhan mo, huwag mo kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa video ito para sa mas marami pang videos na maaari kong i-share sa iyo. Kaya mga kamamay, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. So see you for our next vlog mga kamamay. Maraming salamat. Paalam sa inyo.